Happy Thursday! Today is September 5, 2024. And ang sarap gumising sa mga huni ng mga ibon, diba? And yeah, ang cute nila. Na-remember ko tuloy yung way back 2012. Nagtatrabaho pa ako noon sa National Bookstore. And sa boarding house namin dati, may narinig akong ibon na, yun na nga, parang maingay na ibon, and then hinahanap ko yung source ng chirping nila, and then sa kakahanap ko may nakita akong sisiw talaga siya na wala pa talaga siyang balahibo. And I remember na inalagaan ko, tsinaga ko talagang pakainin yun siya, pinainom ng water, and every day is tinitingnan ko siya at unti-unting tumutubo yung mga feeder niya. Hindi ko na nga alam kung nasaan na ba yun siya. Basta isang araw, pagdating ko galing ng work, gabi, wala na siya dun sa pinag-iwanan ko sa kanya. Nilagay ko siya sa box, kinaberan ko na parang strainer pa yun para hindi siya makalipad or mahulog sa lamesa. Worry ko that time baka kinain siya ng pusa, pero sana naman nakalipad na siya kahit konti pa lang yung kanyang mga feeders at time. Anyway, nagbisi-bisihan ako this week dahil yun na nga, hindi ko na talaga siya ma-caring gamitin ang mga unan na marumi na ang mga tawag na to, punda at bedsheet at kumot. Hindi ko na talaga matiis at nalalagkitan na ako. Tinatry ko nga na once a week na maglaba or magpalit ng bedsheet, pero hindi talaga kaya. At least twice a month tinatry ko, pero dahil nga sa busy, naabutan na siya ng isang buwan, kaya ito sobrang marumi na talaga siya. So ayan, I'm still adjusting to be ano ba yan? Ang ingay ng aso! Minsan na nga lang ako mag-voice over. Maingay ka pa. So anyway, maingay talaga. Wait lang. Yun na nga, I'm still on my, adjusting period pa ng pagiging home-based teacher ko. And inaayos ko nga yung schedule ko. Sa ngayon, tinatry kong mag-open ng morning slots and evening. So, hirap pa ako sa pag-manage ng time ko. Though, na-priority ko naman yung pagkain namin. Okay naman. Pero yung mga ganito, mga labahan time, minsan tinatamad ako, lalo pat mainit nga dito sa harapan ng aming boarding house. So dyan lang kami naglalaba dahil limit lang ang space. Anyway, so ayun na nga, this first week of September, nililimit ko yung pag-open ko ng slots para magkaroon ako ng enough time makapag-reset. Reset is like when magdi-deep clean ka, lilinisan mo yung mga bagay-bagay na hindi mo malilinisan araw-araw. At katulad na nga itong paglalaba, very important ito. Dahil sino naman ang gustong mahiga sa maruming kumot at mga punda, diba? So, ito, pati ang mga lalagyan namin ng plato habang sinusumpong ako ng kasipagan, isinasamantala ko na dahil baka ilang weeks naman akong tatamarin at magpo-focus na naman ako sa teaching this next coming weeks. And today, dahil may special guest nga ako dito sa aming little living space, si ate, may plan kaming gumala for the Tuna Fest finale. At while I'm doing my voiceover now, nagka-clash siya. And hinihintay ko nga siyang matapos. Dahil, ayun na nga. So, I have decided na since meron akong bisita ngayon, is lulutuin ko na yung stock ko ng malagkit na bigas. So, I have decided to cook champorado.
excited na papalit ka na. Ayoko talaga ng masyadong matamis dahil nauumay ako. Pero mas gusto ko kasi yung lasa ng gatas over sa chocolate. Kaya, ayan, dinamihan ko ng gatas. Tamang-tama kaninang hapon habang niluluto ko ito is makulimlim na doon sa bandang part. Madilim na yung ulap. So, I thought na uulan ng malakas pero thankfully wala naman. And yun lang. Masarap pa rin kumain ng champurado dahil pahapon na. Oh, may concert pala mamaya yung Ben and Ben. Gusto ko yung mga kanta nila kasi may pagka-oldies ako. So, yung mga type ko na song is yung kinakanta ng Ben and Ben. So, sana nga may mag-cancel sa klase ni ate para makaalis kami kasi sabi niya up to 10 o'clock ang last na class niya. Naman yung aking pag-iwas sa matamis kaya medyo mataba nga itong aking arroz caldo ay champurado pala kaya nilagyan ko na lang ng konting sugar kasi mamaya magreklamo naman yun sila na matabang daw. Ewan ko ha, mas prefer ko minsan yung matabang at saka minsan pag nagluluto ako hindi ko talaga siya tinitikman kasi mawalan ako ng gana magkain. At ito na nga ang aftermath ng aking pagluto ng arroz caldo. Sabi nila mas masarap daw kumain ng arroz caldo na with tuyo or daing. Since wala tayo noon at dilis liit lang ang meron ako, yun na lang niluto ko. And charan! Tapos na siya. Medyo mapusyaw yung kulay niya pero kapag natagal na siya, nagda-darken yung kulay ng champurado at marami na kaya akong nilagay na Milo. Excited na akong kumain at yan, try ko nga yung may dilis. Ano kayang lasa nito? Pero sabi naman ng mga judge, pasado naman, masarap siya na hindi nakakaumay kasi hindi masyadong matamis at perfect papakin itong dilis liit together with champurado. At ito na nga, charan! Ang aking ate dear. So, maulang. Thank you. Mwah!